Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Lalahatin natin ang mga games na naging bakbakan between world number 1 Magnus Carlsen at Super Grandmaster Denis Lazavic dito sa kanilang pinale ng Chessable Masters Champions Chess Tour. Ibubukod natin ng videos yung iba pang mga decisive games nila para matutukan nating mabuti at mapulot ang mga ika-i-improve natin sa paglalaro. Ang ginawa ni Magnus nag C4, English opening, Knight F6 si Lazavic, Knight C3, E5, D3, D5. Ayan, medyo kakaiba. Nagpaluwag kagad ng sentro si Lazavic, kinapture, Knight takes at nag G3. Yan talaga ang natural na pattern ng English. Nagpa-fianchetto, Knight C6, Bishop G2, Bishop E6, Knight F3, Bishop E7, develop lang, Bishop D2, Queen D7, Knight G5. Ayun, pineresure kagad ang light square bishop. Kinakapture talaga yan. Nag F6 paalis at yan ang novelty. Dahil sa mga nakarecord pa, sa bookline may kumapture na dyan at mayroon ding nag knight to D4. Okay? Dito, bago tong F6 na ito, Bishop D2, Rook F D8, Rook C1, A5. Ayan, space sa queen side, Queen A4, capture, at nag-bishop D5. Ayun. So, yan po ang purpose kung bakit kinapture kanina ng dark square bishop ang knight para matira ang light square bishop. Kasi, ito lang ang bishop na po pwedeng bumangga sa strong fianchetto bishop para ma-exchange. Nag-F3, kakaiba ang binitawan ni Magnus. Medyo kakaiba ito. Kasi usually, ang ginagawa, di ba, capture, o kaya hayaan lang na ma-exchange dyan. Pero itong F3, pinangbara, wag lang ma-exchange. Nag-Knight E7, Queen to Queen, kinapture na, at nag-C4, Bishop C6, Bishop H3, threat, Rook D8, Bishop C3. Yun nga lang, talagang maliwanag na battle of the minor pieces, Bishop pair, and yun, Bishop and Knight combination. Malakas ang Bishop pair dito. Rook B1, B6, Rook FC1, H5, F4, E4, at nag D4. Ayan. Bishop D7, palit, syempre iwas. Bishop F5 at nag H3 para may timing to play G4 at nag Rook E8, E3. Ayan. Okay, ganda. Nag Rook D8, King F2, Knight C8, C5 para walang lundag ng Knight D6 at manatiling pilay ang Knight sa C8. Bishop E6, ayun, dinungawa ng threat ang pawn sa A2. Rook B2, tiyaga munang depensa. Bishop D5, ay palipat-lipat yung bishop, ano? Bishop F1 at nag-Bishop E6, Bishop E1. Ayan, minarkahan dito ng bad move ng computer engine. Pero, ang idea dito, parang pressure lang naman sa C-file eh. Na may timing to capture, tapos papasok ang tore, mga ganun-ganon. Pero kung accurate move ang pag-uusapan, ito po daw, A4. Okay? Parang pang space lang din sa queen side at mawala sa pagkakatret. Balik tayo. Sa Bishop E1, Rook E7, na pressure naman si Lazavic. Nakita niya na may posibilidad pumasok mamaya, inagapan niya kagad. Pero, dapat daw ang tira ay Knight E7 at ilipat ang Knight sa D5. Ayan. Pero babagsak itong pawn na. Bakit? Okay. Rook takes sabay Rook B8. Nako. Magandang realization ng computer pero mahirap gawin ng human side kasi tipong nagpakain ng isang pawn. Okay, balik tayo sa Rook E7, A3, Rook ED7, Bishop B5, Rook E7, King G2. Ayan, tingnan natin ang husay dito ni Magnus sa mga kunakunachi. O yan, Bishop E2, Rook H8, G4. Diba? Mga paunti-unting gapang diyan ang mga binibili. F5, kinapture muna, and Rook C6. Another bad move by Magnus. Pero para sa akin po, ang lakas ng dating. Nakaka-pressure di ba? Pero accurate move ay Rook B5. Ayun, puwersahin talaga. I-pressure ang F5. Na kapag kumapture dyan, saka palang magro-Rook C6. Grabe ka, aktibong mga tore yan. May paparating na Rook G5, may paparating na F5 check para hulihin ang bishop. Yan po, may Bishop takes G4. Ang daming paparating na malalakas na tira. So, balik tayo sa Rook C6, nag King F7.
Capture, at nag-bishop c4, checking, e8, nag-d5. Grabe, sunod-sunod ang bad move ni Magnus. Pero para sa akin, yung bad move niya malakas pa rin. Ang datingan, magdi-d6 nga eh. Tapos, mayroon pang bishop c3, mga ganun-ganon. Malakas naman para sa akin, pero dapat daw rook c2. Para, pressure, threatening bishop b5, mga ganon. Tapos, kakapturin ang knight sa c8. Ayan. D5, bishop d7, rook c takes b6, another bad move. Dapat daw po rook g6 lang. Ang dami na palang weirdong tira dito. Pero mangyari, tingnan nyo po oras, napakalayo ng oras eh. 7 seconds sa 1 minute and 20 seconds. Ang layo. Ayan. Bishop c8. Ayun. Bumigay din dahil sa kakulangan ng oras. Nag-blunder ratio sila Lazavik. Dapat daw po bishop h3. Check. King g3 and rook c7. Okay? As recommended by Strong Computer Engine Stockfish. Pero, nag-bishop c8, rook b8, ayun. Dapat daw ang tira d6 push na mas malakas. Okay, then bishop b5, mga ganun-ganon. Balik tayo sa rook b8, king d7, another blunderacious move. Dapat naman daw po ang tira ay rook c7. Protection na, may tempo threat pa. Ayan. Pero nag-king d7, bishop takes a5. Ayan na, unti-unti nang pinipilayan dito ni Magnus. Bishop takes para hindi rin makadikit, maistorbo pa ang tore. King d6. And dito mga kamatsas, check. King c7. Ayan, okay. Ipapasel ko sa inyo ang huling bitaw na tira na sa ayaw at sa gusto ni Lazavik. Talagang maisusuko na niya ang laban na ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat sa inyong mga effort and congrats sa mga nakakita ng rook takes bishop. Excellent sacrifice. Dito, pag kinapture ng tore, d6 check. Kuha na ang tore. Okay? Pag nag-king d7, bishop b5 check muna bago kumapture doon. Para talagang malinis na malinis ang pagkakakapture sa tore. Maganda sequence. King e6 then capture and hindi pa ma-prevent ang pag-promote ng puti. Kasi dito mga kamatsas, kahit winning ka na, bigla kang parang na-excite na, uy, capture! Magki-king d7 lang yan. Naka-threat na ang bishop, may bawi pa sa bishop. Equalize ka agad ang evaluation bar. Yan ang masakit. Baka matalo pa puti pag nagpamali-mali pa. Bagsak ang isa sa mga bishop, hindi mapipigilan. Okay? Kaya may last trap yung rook takes. Kaya dito para malinis, d6 muna. Para malinis, check muna. Okay, may mga ganyang pasakaling sequence para sumakto sa kagustuhan na manalo ng malinis. Ayan, okay? Ngayon, pag king naman ang pinang-capture, ito na yung malinis na capture kagad. Walang problema dyan. Pag nag-king d7, then bishop b4, then followed with bishop b5 check, tapos push. Okay, malinis na yan, madali na yan. Okay? Yan po ang kanilang game number 1. Yung kanilang game number 2 nagtabla, isusunod kagad natin. Maya-maya lang yung game number 3. Okay, maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana po natuto kayo kasi medyo bumabad sila ng match eh. I-analyze natin ang game per game para mas matutukan natin ng detalyado at hindi masyadong mabilis ang facing natin at hindi rin tatagal ang ating mga videos. Okay, antabayanan nyo po ang ating game number 3. Maraming salamat. Sa mga gusto pong mag-avail ng Kamatsas merchandise, search nyo lang sa Shopee ang Kamatsas Sporting Goods Shop para makapamili kayo ng ating mga products. Salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.